Hello, magandang gabi po. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay ang sandalang, ang pag-usapan natin sa ngayon yung bagong development diyan, no. Sa isa kasi sa pinakamalaking supporter ng BBM candidates ay Cebu. Alakalain mo naman na Cebu ay na binubuo po yan ng 3.4 million na botante. So malaki ang magiging epekto niyan sa mga kandidato na iboboto. Ngayon, at pinagmamayabang lagi ng grupong administrasyon ni BBM ang Cebu sapagkat po ay tingin nila po ay madadala ni Gwen Garcia ang lahat ng kandidato ng kandidato ng administrasyon. At kung titingnan mo yung One Cebu na pinangunguluhan ni Baricuatro, ni Gwen Garcia ay laging laging winner yan si Gwen Garcia, hindi natatalo. At ang taas ng boto is tuwing kada election. So ang tanong ngayon sa dia dito ay finally matatalo na ba siya? Yan ang pinakaunang tanong dito. Ngayon ang sagot diyan ay siyempre ang sasagot pa rin diyan ay botante at malalaban lamang natin yan sa paglabas na ng mga boto. But this time ay mukhang nagkaiba po ang klima. Ang nangyayari po dito ay talagang in the past siguro 1 month, nakikita mo yung pag-alsa, pagsirit ng survey o hindi man survey, sabihin natin yung pagiging interesado ang mga Cebuano para sa kalaban ni Gwen ay nakikita natin. At pero higit sa lahat po, ang masasabi natin po, ang number one factor na makapagpapadalo sa kalaban ni Gwen ay yung katotohanan na si Gwen ay balimbing, nagtraidor sa mga Duterte. Dati po, si Gwen ay tudunod Duterte, pero sa ngayon, umiba naman siya. So, ngayon, nagbabalimbing, lumalaro naman siya sa dalawang ilog. Sabi niya nung sa isang rally, na nagrarally siya, nagsasabi siya, pinupuri si Bongbong Marcos. At pagkatapos salita niya si Bongbong, ngalan ni Bongbong Marcos, wala man lamang pumapalakpak ng mga Cebuano na kaharap niya. Tapos nahalata naman ni Gwen na yung mga kausap niya ay talagang ayaw kay Bongbong Marcos. So, nagsalita naman siya, bakit akala niyo ba na walang respeto ko kay former President Duterte? Doon pa lang nagpalakpak ang mga tao. So, iyan po ay indikasyon na maaring mananalo si Gwen pero hindi siya susundin ng mga Cebuano pagdating sa kung sino-sino mga senador ang ibuboto. So, dito natin makikita yung power po. Kahit aminin man natin hindi masama man talaga, mamamatay man tao o corrupt man si Duterte, kahit anong lahat ng negative isipin niyo po, hindi ko po maitatanggi ang epekto po. Ang tanong na lang dito, ako, naniniwala ako na maraming pinatay at maraming pinatay na walang kalaban-laban. Siyempre, of course naman, naniniwala naman ako ni isa dito sa war on drugs ay walang pinatay si Digong dyan, kundi ang pumatay ay mga pulis at saka yung mga bataan ng pulis na sinusugo sa trabaho. Tapos, pero siyempre, iniisip pa rin natin na kaya gumagawa sila dito dahil sa mga matinding suporta at na binibigay ni Digong Duterte sa panahon na siya ay presidente. Na narinig ko pa ngayon, do what your job at ako na bahala sa inyo. I can even pardon all policemen who have cases, who had cases, sinasabi niya noon. But then that is one thing na nakikita natin na katotohanan, pero bakit sa likod niyan napakaraming tao ang sumusuporta sa kanya? Yan ang tanong na hindi ko masasagot ang dahilan. Of course, kung tanongin niyo ako, naniniwala ako na guilty si Digong Duterte tungkol doon sa kung kaso ba ng crime against humanity. But then, titingnan mo sa isang aspeto, bakit tanggap ng napakaraming tao yung ganong naging trabaho niya, naging performance niya. It's a judgment of the people at itong election na po ito ay magpapatunay kung ano talaga ang mas majority. But then, hindi natin kailangan pumili kung saan aabot bang majority kung
marami na naniniwala o hindi. But then the fact na may nakikita natin na yung March 28, there was celebrated that biggest birthday party in the world, in the history. At kung sa Davao lang pag-usapan natin, halos mapuno po ang lahat ng kalsada ng Davao City. Tapos kada city, marami nag-celebrate sa kanyang birthday. Those are indications. Hindi natin madidiscount kahit anong galit pa natin kay Duterte, hindi po natin pwedeng i-discount kasi hindi lamang tayo ang Pilipino. Napakaraming Pilipino. Unless kung papayag kayo na tanggalin na natin sa botohan ang lahat ng mga Cebuano speaking, kasama ang Ilonggo, kasama ang Waray. Kung gustong ganyan mangyari, siyempre matatalo si Duterte siguro. Pero I don't think kasi marami pong kung nakikita na mga nagsasabi, nag-indicate, Ilocano man ako pero kay DDS ako. Ganoon ang sinasabi. Marami doon narinig kong isang engineer na gwapo na igurot na nagbablog. Sabi niya sa Cordillera, mas mananalo daw ang Duterte kumpara sa Marcos. Pero kabila naman yan, bakit ang survey iba ang sinasabi? Nananalo nga si Bungo. Number 2 si kuminsan number 3. Sa ngayon, naghuling sa Octa survey, number 3 si Bato, si Bungo. Tapos number 1 at number 2 si Erwin Tulfo. Yan po ay mukhang magulo. Huwag po tayo maniwala sa survey. Kung bakit ako naniwala, hindi maniwala sa survey ng Octa Research, SWS, Pulse Asia, at saka lahat ng Tangery o kung ano man Publicus Asia, sapagkat po wala po akong nakita na tao na tinanong nila na kung anong tinanong ay yun nga ang sinagot. Mas naniwala pa ako sa Kalye Survey. Pakinggan niyo po ang dami-dami na pong nilabas na Kalye Survey. Wala pa akong isang nakita na Kalye Survey sa YouTube na lumamang si mga grupo ni BBM. So, ibig sabihin, ang labanan kasi hindi yung mga senador-senador, kundi grupong Duterte ba versus grupong BBM. Yan po ang nangyayari labanan. Ngayon dito kay si Gwen Garcia, ay siya naman ang nabibitbit sa Cebu para kay Bongbong Marcos na mga kandidato. Pero si Gwen ay nalagay porsen sa balag ng alanganin. At indikasyon po ay bumabagsak siya. So ang tanong ngayon, mananalo pa rin ba siya? Kasi ito naman may bagong balita laban kay Gwen Garcia. Ito po ay yung decision ng Supreme Court na pinagbabayad dyan na napakalaking halaga na ang ibig sabihin ay dulot po ito ng inutang ni Gwen Garcia sa kanyang kumpanya nung siya nagmamanis ng kumpanya nila na kung saan ay nangutang siya sa Hong Kong Shanghai Banking Corporation at ang utang niya ay magpagawa sila sa kanyang negosyo para sa kanilang barko. Ibig sabihin, may-ari din ng barko ni mga Garcia. So ito titingnan natin, i-share screen natin, basahin natin ang balita ng Supreme Court. Galing sa Supreme Court na kung saan ay inuutosan si Gwen Garcia na magbayad. O, nakita niyo na ba yan? Yan. Napakalaking dagok to. Napakalaking negative impact to kay Gwen Garcia. Bakit napakalaking negative impact? Simple lamang po. Nagpapakita lamang po ito ng isa ng katotohanan at katibayan na siya po ay hindi mapagkatiwalaan sa pera ng Cebu. Bakit? Magkano bang utang niya sa peso? Supreme Court orders Gwen to settle 39 million debt to HSBC because of the 1996 loan. Ibig sabihin, umutang siya, hindi niya binayaran. Ganun pala siya. Ngayon, para mabayaran ito, sigurado po ako gagawa siya ng paraan kung siya manatiling gobernador. Gagawa po ng paraan na magnanakaw sa kaban ng pera ng Cebu para lamang ibayad niya sa utang. So, ito basahin natin ang balita nito na nilabas ng Cebu Daily News. Cebu City. The Supreme Court has ordered Cebu City Gwendolyn Garcia to pay around $700,000, roughly 39 million pesos, for failing to settle a debt she obtained from the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation in 1996. This after the High Court has rejected Garcia's petition to dismiss the alias writ of execution, which mandated her to pay damages to Hong Kong Shanghai Bank over the 1996 loan. An alias writ of execution is a follow-up order to help enforce a judgment when the initial attempt was unsuccessful.
The decision was promulgated on December 4, 2023 but made public only last week. It was penned by Associate Justice Antonio Cod Jr. In it, the Supreme Court ordered the Makati Regional Trial Court to enforce its 2012 decision requiring Garcia to pay 700,000 Hong Kong dollars in damages, including a 12% legal interest from July 17, 2000 and 404,560 pesos in legal costs. So yan po. And they also called Garcia for her alleged dilatory petitions causing the 5-year effectivity period of the 2018 alias writ of execution to lapse. While they have yet to receive a copy of the decision, Garcia's legal counsel in response said this development has no real and imminent threat. Unless and until the Supreme Court decides with finality that the case could still be revived, any attempt to enforce a decision that has been dead for 10 years would be premature, said lawyer Alex Abisado Jr. in a statement sent to reporters. So yan po. Ibig sabihin po, ang taktika ni Gwen Garcia ay hindi magbayad ng utang. So ngayon, ang taktika rin ng abogado niya ay hindi rin pwede. Kaya ang ginidiskarte nila, may batas kasi po, natandaan ninyo, kapag may isang decision sa korte ay kung lampas na, Rosalie, ang 10 taon na desisyon na hindi napatupad, ay hindi na pwede ipapatupad. Yun ngayon ang nilalaro nila ng kanyang abogado at saka ni Gwen Garcia. Ibig sabihin, mapagsamantala siya. Ito po ang katibayan na sobrang magnanakaw talaga ito. So ngayon, ang sinasabi ko rito, mapagsamantala sila. Anong ginagawa nila? Sila po ang gumagawa ng hadlang para hindi mapatupad ang desisyon. So dahil sa sila po ang gumagawa ng hadlang para hindi mapapatupad ang desisyon, sinabi ng Supreme Court, bali wala i-computation, hindi pwede kailangan, hindi mo pwedeng sabihin na tumakbo ng 10 taon ang desisyon at hindi na, pag mag-lapse kasi ng 10 taon, ay hindi na pwedeng bayaran, hindi na pwedeng tuparin ang desisyon ng korte. Okay? Nasa ilalim po yan ng Article 1144 ng Civil Code of the Philippines. So, natataka kayo kung bakit alam ko pati numero ng batas, ng artikulo. Siyempre, just to tell you, ay hindi po ako basta-basta nung nag-aral ako sa College of Law. I did not intend to memorize all of this, but they just came into my mind, and in a flick of my finger, they will come out of my mind and say to you what are the justifications for whatever legal issue that I would stand to. Okay? So, yan po ang pinaka maiksi lang na aking proposition na ang proposition ko ay mas lalong liliit, mas lalong matatalo ngayon si Gwen Garcia. Okay? So ngayon, titingnan natin kung paano kasi nung nakaraang araw, malaki din ng napakalaki ng rally ni Pambari 4 na kalaban niya. Si Pambari 4 na kalaban niya ay lumalakas po. So nung nakaraang ang power ngayon ni Pambari 4 ay magsisimula po sa power ng Duterte. Kasi lumalabas po ang labanan sa Cebu ngayon ay Duterte versus Garcia kahit hindi tumatakbo ang Duterte. Kasi bakit? Parang si Duterte na rin tumatakbo sa katayuan ni Pambari 4 at iba pang mga kandidato na grupo ni Pambari 4. At because of the fact na napakaraming mga ginagawang kapalpakan din ang mga Garcia sa Cebu, ito po ang nagiging kabuuan ng litrato nito. At sa totoo lang, nabuo po yung 20 pesos per kilo na bigas na diskarte nila last hirit nila. Pinaka-last hirit ng grupong BBM para manalo sa Cebu ay ang 20 pesos per kilo na rice. Kasi iyan na po dati taktika ni Gwen. Noong 2023 ay sila pa kasama ni Romualdez. Kaya inano nila yung 20 pesos per kilo na iniisip nila ay tatalab pa rin sa mga Cebuano. Pero mga Cebuano, ako po ay nagsasabi po sa inyo, nagsusuggest, bilhin nyo po, kunin nyo po, kahit sabihin na natin na ang pera ay subsidized yan. Lumalabas po sa paliwanag po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa kay Ted Filon ay sinasabi niya na yung halaga talaga, totoong halaga ng bigas na ipibenta sa Cebu na 20 pesos ay 33 pesos. So sa 33, maghati ang bansa, ang national government at saka local government. Halimbawa, sa Iloilo daw una nila ibebenta
Sa Iloilo daw ay magkalahati doon ng 13 pesos na sobra ay isosyolder ng Iloilo ang kalahati at isosyolder ng national government ni BBM yung kalahati. So 650 pesos and 50 pesos ang ibibigay ng magkabilang ng national at saka probinsya para ibebenta na 20 pesos per kilo. Ganon din daw gagawin sa May 1, mag-umpisa ang bentahan sa Cebu City. At ang kalahati daw yon ay kukunin sa kaban ng bayan. Hindi ba, ano yan? Hindi ba corruption yan? Biro mo, bigla na lang ang dati na mga pundo nakalagay sa ibang mga budget para sa paggawa ng kalsada, paggawa ng kung ano pang ibang proyekto. Tapos sabay kukunin mo mga confidential fund ni Bongbong Marcos, sigurado ginamit dyan. Tapos, dyan po nilagay ang 650 pesos, tapos sasagutin daw ng probinsya 650. Ganun po ang taktika nila. So, ibig sabihin, last hooray nila ito, pinakahuli nilang hep-hep hooray, kung si Willie Revillame pa mo sabi, itong ginagawa na ng 20 pesos per kilo. Kaya yan ito po ang katibayan na hindi gaganda po ang takbo ng buhay ng mga Cebuano sa Cebu, sapagkat ito po, inutusan na ng Supreme Court na magbayad ng 39 million na utang si Gwen Garcia sa Hong Kong Shanghai Bank Corporation na inutang niya nung siya pa ay nagpapatakbo ng kanilang kumpanyang pribadong kumpanya na ibibili ko doon ng barko. Yun. Ano nangyari sa barko na binili, na pinunduhan ng kwan? Ibig sabihin po, hindi siya magaling na manager. Ganun lamang po ang ibig sabihin yan. So kaya kayo mga Cebuano, tanggapin nyo yung 20 pesos per kilo, bilhin nyo, pero huwag nyo sabihin na hindi kayo niloko. Insulto po yun, tudo-tudo sa inyo. At sinasabi nila na this early, yung mga hindi daw totoo, yung mga nagbebenta na may mga bukbok. At totoo po yun na may binibenta na bukbok doon po sa mga kadiwa store. Ang sagot naman ng taga-palasyo, ng spokesman ay ano daw, hindi pa naman daw nag-rule out, kaya fake news na yung sinasabi. Ang fake news, ang katotohanan po, yun po yung mga binibenta sa Kadiwa Store. Oh, alam mo naman Kadiwa Store, kahit wala pa yung 20 pesos per kilo, ay nagbebenta na yan. Pinababagsak nyo, di kulay, brown na yung mga palay, mga may magbukbok. Kung ano, ngayon, ipapaliwanag nyo sa amin kung saan magagaling yung first class ba na bigas ibibenta nyo sa 20 pesos? Sigurado ako hindi. Kundi ibibenta nyo yan ang ang laon na ng mga bigas dyan, iyon ang unang ilalabas. Ngayon, hindi ko alam kung saan magagaling ang pundo ng bawat probinsya. Kasi ang probinsya ng Cebu, saan sila kukuha ng pundo? Hindi ko alam kung paano na palusutin. Kaya kung mangyayari man yan, sigurado po ako na may korupsyon na mangyayari. Kasi saan lang kukunin yung 650 ko sa probinsya pa? Pag pumunta ka sa probinsya ng Bohol, saan kukuha ng 650? Kasi 650 sagutin ng national government. Pagdating sa probinsya ng Leyte, sa Southern Leyte, ganun din ang mangyari. Probinsya ng Leyte, na mga waray-waray lahat, kasi sa Southern Leyte, puro Cebuano. At pagdating naman sa probinsya ng Western Samar, Eastern Samar, saka Northern Samar, ganun din po ang gagawin, 650 sagutin. Pero saan kukuha? Kasi ang probinsya, nang itinayo nilang mga budget na yan, hindi po kasama sa budgeting ang pagsasubsidiya o pag-aayuda para sa presyo ng bigas. Kaya napakawalang kwenta ng pamahalaan natin ngayon, puro na lang sa ayuda. Paano tayo mabubuhay ang Pilipinas kung puro ayuda? Ang mga proyekto para sa mga pambansang train, pambansang mga dapat gagawin at para sa produksyon ng ating bigas, produksyon ng ating mga palay, ay kinuha, hindi pinundo doon, kundi nilagay sa ayuda. Kasi iniisip ninyo, mananalo kayo sa boto kapag nagbigay kayo ng ayuda. Ladies and gentlemen, panahon na po sa ngayon na tapusin na natin itong kadena ng ayuda. Dapat tanggapin yung ayuda sa ngayon at huwag nyo na iboto yung mga nagbibigay ng ayuda. Sa Marikina, matindi, 6,500 ang binibigay ng ayuda ni Kimbo. Saan ba nanggaling yan? Congressman Kimbo? Nagtataka naman ako kung saan ka kumukuha ng pera na yan. Tanggapin nyo lang yan mga Marikinyo at huwag nyo na iboto si Kimbo. Bahala kayo mamili kayo kung sino iboto ng iba. So anyway, dahil dyan ay lumalakas po ang boto ni Pambari 4. Tapos samahan pa siya ng pinakahuling hirit ni Pambari 4
nito patapos ng eleksyon, alam mo sino bang nagsusuporta kay Pambari 4? Dalawang bigwigs, dalawang malaking tao. Yung mga Duterte, na pinangunguluhan ni Sara Duterte at ni Amy Marcos. So dalawang puspusan andun sila sa Cebu, sa Karkar, andun sila sa Cebu para mag-rally ng big time para sa kay Pambari 4 at para finally matutumba na po ang pinagmamayabang ni Gwen Garcia. Si Gwen Garcia po ay laging 90% ang boto diyan kung mananalo. Ibig sabihin, isa po siyang malaking hunghang. Tapos sa ngayon, isa siyang malaking hunyango. Dati Duterte, ngayon magbumbong Marcos. Yan po ang si Gwen Garcia. Kaya kamong mga Cebuano, ayaw na kamong pagpalukodoy. Ay, sige, dawata rin yung mga bukas na. O diyan, kauno ninyo, pag abot sa eleksyon, ibutar ang lain. Ibutar ninyo ang tanang kontra ni Gwen. Nagsalita lang ko Cebuano pero hindi ako masyado magaling sa tono, pero okay lang yun. Naintindihan naman. So, iyan lang po ang ating balita sa ngayon. Maraming salamat po.